Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, bagyong si Quinta nagtala na ng 3 patay. Ilang lugar sa Kalibo, Rojas at Iloilo lubog sa tubig baha. Nag-iwan ito ng 3 patay. Isang pamilya ito na dagaran ng kahoy. Pilipinas pangalawa sa pinakamatinding sinalanta ng kalamidad sa buong Asya ngayong taon. Bilang ng mga biktima ng paputok sumampa na sa 72. Incentive pay ng mga government employees tsak na sa susunod na buwan. Balitang negosyo, project investment isinusulong sa Batangas City. Sa ibayong dagat, US President Barack Obama puspusan sa negosasyon kaugnay sa nakambang fiscal cliff. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Kalibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes na ngayon, Desyembre 27, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DWNX 91.1 RMN Naga, DXMY 729 RMN Cotabato, DXOC 1494 RMN Osamis, sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. Live international via www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. RMN News Nationwide. Bumagal ho yung bagyong Quinta habang papalapit ng Coron, Palawan. Muli po itong namataan mga kasama layong 60 kilometers sa timog kanluran ng Coron, Palawan o sa bahagi ng West Philippine Sea. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, 55 kilometers per hour, malapit sa gitna. Kumikilos ito ng pakanluran o palayo na ng Pilipinas sa bilis na 17 kilometro kada oras. Dahil dyan, 4 na lugar na lamang ang nasa ilalim ng signal number 1, kabilang na ang Occidental Mindoro, Northern Palawan, Calamian Group of Islands at Cuyo Island. Ayon sa Pag-asa, mga lugar na nabanggit ay makaranas po ng pagulan at pagbugso pa rin ang hangin. Ang Calabarzon, Bicol, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro ay magkakaroon ng pagulan, pagkulog at pagkidlat na maring magdulot ng pagguho ng lupa. Samantala, tayo sa Metro Manila at nandito lang bahagi po ng Luzon, magkakaroon naman ng maulap na papawiri na may mahinang pagulan dahil sa hanging amihan. Araw ay sumikat alas 6:19 kanina, lulubog mamayang alas 5:35 ng hapon. 3 na ang naitalang patay ng paggagupit ng bagyong Quinta. Kabilang dito ang mag-ama sa Dolong, Eastern Samar na nadaganan ng malaking puno, habang 2 naman ang naiulat na nawawala. Ayon kay NDRRMC Executive Director Benito Ramos, tinatayang nasa 800 pamilya na ang inilika sa Iloilo at ipagpapatuloy pa rin ngayong araw ang search and rescue operation sa mga apektado ng pagbaha. Ang problema na lang dito sa Iloilo dahil kagabi pa ay binigay 4 hours. Bababa na lahat yung tubig galing sa bundok at umaapaw yung mga ilog dyan sa Iloilo, Capiz at saka sa Aklan. So kasalukuyan ngayon ang rescue operations
dahil kagabi naantala dahil inaccessible yung mga kalsada dahil sa baha. So may 2 helicopters ngayon available. Hinihintay lang na magliwanag ng husto para makita natin yung ating mga kababayan na binabaha. Samantala, sinabi naman ni Ramos na may iba pang pamilya na rin sa Eastern Samar at Leyte at Dinagat at Siargao Island ay bumalik na rin sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ho nito, tiniyak ni Ramos na hindi naman masyadong nag-iwan ng pinsala ang bagyo. Samantala, sa kabila ho ng paghina ng bagyo, bawal pa rin maglayag ang mga sasakyang pandagat dahil sa malalakas ho na alon sa karagatan. Hindi pa ito pinayagan ng Coast Guard dahil apektado pa rin ang karagatan. Masungit pa rin ang karagatan. Kaya binigay natin ito ay yung discretion sa Philippine Coast Guard dahil sila man on the ground, makita nila kung ano yung sitwasyon, kung gaano katataas pa ang alon. At depende ito sa laki o liit ng barko. Kaya sila ang may discretion. Si NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. Ang bilang ho ng mga barangay na binaha dyan sa Capiz, tumaas pa. Kasama natin sa Baita Live, Michelle Oropio ng RMN Rojas. RMN Report. Umabot na ng mahigit kumulang sa 50 kabaranggayan sa Capiz ang binaha dulot ng bagyong Quinta. Talakip sa mga ito ang 8 barangay sa bayan ng Tapas, 8 sa Dumalag, 12 sa Sigma, 9 sa Cuartero, 6 sa Mambusaw, 4 sa Dumaraw, napawang na sa 2nd District, habang 5 barangay naman ang binaha sa Palitan at 4 sa Maayon. Hindi rin inaasahan sa unang pagkakataon ay babahain ang mga kabaranggayan na nasa bulumunduking bahagi na ng Dumalag at Tapas at maging sa Cuartero, Capiz. Ayon sa PDRRMC, umaapaw ang tubig sa Panay River sa Dumalag at may mga sasakyanan na sinalanta ng baha. Maraming mga bahay rin lalo na sa Barangay Dolores at Duran Dumalag ang nilamon ng tubig at ilan sa mga ito ay bubong na lamang ang natira. Nagkahirapan rin kagabi sa pag-rescue sa 2 pamilya na natrapan ng baha sa San Francisco, Tapas matapos na mas-stranded ang PDRRMC sa malalim at malakas na current ng tubig sa Dumalag patungong Tapas. Sa tulong ng 3rd ID Philippine Army ay na-rescue ang mga ito. Bubong na rin lang ng munisipyo ng Cuartero, Capiz ang nakikita dahil sa baha. Isang 15 anyos sa batang lalaki na kinalalang si Christian Olivar ng Barangay Santo Angel Dumalag ang napaulat na missing matapos na maglaro sa tubig baha. Sa ngayon ay search and rescue operation ang tinututukan ng PDRRMC at hindi pa matukoy ang kabuuang bilang ng mga sinalanta ng baha. Samantala ay nanawagan na rin ang gobernadora ng Capiz at Governor Vica Tanco sa mga taga-1st District na mag-evacuate na dahil sa inaasahang pagbuhos ng tubig baha sa naturang mga lugar na nagmula sa 2nd District. Kasama ko sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Tubig baha sa ilang lugar sa Iloilo, tuloy sa pagtaas. Kasama natin sa balita, live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Patuloy pa rin na tumataas ang level ng tubig sa ilang area sa probinsya ng Iloilo. Patuloy na nananawagan ng rescue ang mga residente ng bayan ng Pototan, Zaraga, Dumangas at Dingle, kung saan patuloy pang tumataas at lumalakas ang current ng tubig sa nasabing mga lugar. Marami rin ang humihingi ng saklolo para sa mga residenteng natrap sa kanilang kabahayan at hanggang ngayon ay nasa bubungan pa at 2nd floor ng kanilang bahay. Napag-alaman na 19 na bayan sa lalawigan ng Iloilo ang biktima ng baha ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Pinailalim rin sa state of calamity ang bayan ng Aniway, Iloilo, Las 7 kagabi matapos ng 26 na barangay rito ang apektado ng pagbaha, kung saan isang namatay na kinilalang si Warlito Lotero. 30 sa 50 barangay naman sa bayan ng Kalinog ang apektado ng pagbaha habang nagkaroon naman ng pagguho ng 3,000 metriko ng lupa sa Barangay Henes sa bayan ng Lambunaw. Sa kabila ng pagtanggal ng storm signal warning sa Iloilo ay naka-alerto pa rin ang provincial government sa maaaring epekto ng patuloy na pagtaas ng tubig at pagbaha sa ilang bayan sa lalawigan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Ilang pamilya naman lumikas na rin dyan sa may bayan po ng Kulyon. Kasama natin sa Baita Live si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report.
Naka-heightened alert na dito sa lalawigan ng Palawan ng Philippine Coast Guard dito para bantayan ang magiging at pagkilos ng Bagyong Quinta na nasa may northern Palawan kung saan kasalukuyang nananalasa sa may bayan ng Coron habang nakakaramdam na rin paghagupit ng Bagyong Quinta ang bayan ng Culyon at ilang pang munisipyo sa Calores Group of Island. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan, sa ngayon ay inihanda na nila ang kanilang mga floating assets tulad ng mga barko at ilan pa para mas madali nilang ma-dispatch ng search and rescue operation dito sa lalawigan ng Palawan. Samantala pinagbawalan na rin ng Philippine Coast na bumiyahe ang mga pampasaherong barko na magmumula sa bayan ng Coron patungong Puerto Princesa, Iloilo at ilang pang mga lugar. Pang hindi na rin pinapayagang pumalaot ang mga mangingisda sa Northern Palawan, ito ay upang maiwasan umano ang anumang mga sakuna sa ating katan. Sa pinakahuling impormasyon, wala pa umanong casualty na itatala ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Palawan, pero umaabot ng isang pamilya ang lumika sa barangay Libis sa bayan ng Culyon, Palawan kagabi dito, dahil sa Bagyong Quinta. Liban dito, alerto naman ang pamunuan ng PDRRMC dito sa lalawigan ng Palawan. Kasama mo sa DWIR Armen Palawan, pwede sa bando Tatak Armen. Radyo Mo Nationwide. Ang Kalibo lubog pa rin sa baha dahil kay Bagyong Quinta. Kasama natin sa Balita Live, Dante Torquator ng Aramen Kalibo. Aramen Report. Nagulantang ang lahat ng residente ng Kalibo, libaka o madagbanga matapos na rumagasa ang flash floods. Halos hindi inaasahan ng lahat na bumaha ng ganito dahil kalamtaman lang ang ulan ng nasa buong maghapon, subalit kablitan pala ito dala ng ulan ng Quinta sa bulubunduking bahagi sapagkat matindi pala ang dalang ulan sa kabundukan at bumaha sa nasabing mga lugar. Agad na nagsilikas ang mga tao nang rumagasa ang tubig baha na halos lagpas tao at dagdag pa dito ang panglaban ng mawala ng supply ng kuryente ang Kalibo at ibang lugar. Patuloy pang inaalam ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang pinsalang dulot ng flash floods matapos na mapaulat na merong mga natrap sa loob ng kanilang bahay at di na na-rescue dahil sa sobrang lakas ng agos. Wala pa namang naiulat na nasawi ngayon sa pagragasa ng flash floods dito sa Kalibo, Aklan. Kasama mo sa RMN DYKR Kalibo, Dante Torquator, Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Mga kasama, kabilang po ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya na pinakamalubhang na salanta ng mga kalamidad ngayong 2012. Batay sa ulat ng UN Office for Disaster Risk Reduction, pangalawa ang Pilipinas na dinaanan ng 16 na kalamidad kung saan nangunguna sa listahan ang China na may 18 recorded calamities. Pinakahindi malilimutan dito ang naranasang matinding baha sa Metro Manila at mga lalawigan dahil sa bagyo at hanging habagat at ang pagtama ng malakas na lindol sa Visayas na ikinamatay ng 113 katao. Samantala, pasok din sa mga bansang tinaguri ang grabing tinamaan ng kalamidad ang Pakistan at North Korea. 72 na ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Ayon sa Department of Health, 71 rito ay nasugatan dahil sa paggamit ng paputok, habang ang isa po'y tinamaan ng ligaw ng bala. Nabatid na karamihan sa mga biktima ay mula sa Metro Manila at puro mga lalaki, kung saan ang pinakabatang biktima isang 9 na buwan na nagulang o 9 na buwan na sanggol mula sa Leyte. Kumpiyansa naman ang palasyo, nabababa ang bilang ng mga firecracker-related injuries dahil natuto na ang mga Pilipino sa mga nakalipas na insidente. Samantala, inilabas na ng Philippine National Police naman ang listano ito ng mga mahigpit na ipinagbabawal na itinda at gamitin na paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Kabilang dito ay ang Watusi, Piccolo, Super Lolo, Mother, Rocket, Lolo Thunder, Boga, Big Judas Belt, Big Bawang, Kabase, Goodbye Philippines, Atomic Bomb 5-star, Plapla, at Old Giant Whistle Bomb o yung mga walang label o pangalan. Matatanggap na sa susunod na buwan ng mga government employees ang kanila po incentive pay ayon sa DBM. Yan ay base na rin sa collective negotiation agreements na inisyu ng ahensya. Ito ay nasa magpapasakamay o mapapasakamay po ng mga empleyado simula sa January 15, 2013. Kailangan lamang makapagsumite sa DBM ang mga ahensya ng pamahalaan ng mga dokumento hinggil sa pagbibigay ng insentibo. Kabilang sa sakop na incentive pay ay ang mga regular employees, contractual o yung may mga casual positions gaya ng mga nagtatrabaho sa state universities and colleges, government-owned and controlled corporations, government financial institutions, local government units at mga obrerong miyembro po ng Union na sertipikado ng Civil Service Commission. RMN
RMN News Negosyo. Sinusulong sa Batangas City ang Project Invest. Kaugnay ito sumasailalim sa pagsasanay ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang lungsod na kabilang sa Business One-Stop Shop o BOSS bilang paghanda po sa pagpapatupad ng pinaikli at pinasimpleng proseso ng pagrerehistro ng negosyo mula Enero ng darating na taon. Layo ng Project Invest na mag-inganyo o maingganyo mga negosyanteng mamuhunan sa Batangas City sa pamamagitan po ng isang maayos at mabilis na proseso ng pagkuha ng business permit. Sa ilalim ng Project Invest, pinaikli ang proseso sa pagkuha ng business permit kung saan wala na po madaming forms at dokumento ang kinakailangan dalhin at wala na maraming signatories na kakailanganin. RMN News Abroad. Sa Amerika, puspusan ang isinasagawang negosasyon ni US President Barack Obama sa Kongreso kaugnay sa nakaambang fiscal cliff sa oras kasi na hindi makabuo ng deal. Pagsapit ng January 1 ay sisirit na ang singil sa buwis na babayaran ng mga mamamayan sa Amerika at magpapatupad naman ng spending cuts ang gobyerno. Dahil dyan pinangaambahang malaglag muli sa resesyon ng Amerika sakaling hindi ito maresolba. Sa ngayon ay ramdam na sa mga stock market sa buong mundo ang pangamba kaugnay sa fiscal cliff na yan. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide ngayong Webes ng umaga, December 27, 2012. Sa mga taga-Coronadal, susunod na po dyan si kasamang Eden Cañete sa RMN News Diretso Balitang Coronadal. Sa numero 1 pa rin, DXKR 639. Panoorin nyo ang aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang po ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng De La Peña. Radio Veras. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radio Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras tatak alas 7:17 ng umaga. Tatak RMN. Brought to you by DOH.